Nadagdagan pa ang sinibak na opisyal sa OWA dahil sa maanumalyang pagbili nila ng 1.4 billion pesos na lupain. Pinuntahan din mismo ng News 5 ang naturang lupa na sinasabing bawal tayuan ng gusali. Nasa frontline ang balitang yan si Rainiel Pawid. Hindi lang si Arnel Ignacio ang sangkot sa maanumalyang pagbili ng Overseas Workers Welfare Administration ng 1.4 billion pesos na lupa. Ayon sa Malacanang, sinibak na rin sa pwesto dahil dito ang Deputy Administrator ng ahensya na si Emma Sinclair. Ipinursige raw kasi ang land acquisition kahit hindi pa raw ito aprobado ng Board of Trustees ng OWA. Babala ng palasyo, sample ang pagkakasibak kina Ignacio at Sinclair sa ginagawa ng administrasyon sa mga manlolokong kawani ng pamahalaan. You will all be fired kapag hindi nyo tinupad ang inyong mga obligasyon sa bayan. Base pa sa investigasyon din Dr. Umano ni Ignacio at Sinclair ang dokumento ng lupa sa Bureau of Internal Revenue at Registry of Deeds para mapalabas na capital gains tax ang transaksyon. Sa ganitong sistema, napababa raw nila ang babayarang buwis sa 84 million pesos. Purchases should go through the Board of Trustees. My assurance, as I said, we will undergo the necessary audit and investigation in OWA. We will protect the funds of OWA. We will make sure that there will be policies issued. Ito ang 1.5 hectare property na binili ng OWA at balak sanang tayuan ng halfway house o tirahan ng mga OFW. Pero hindi na matutuloy ang proyekto dahil hindi raw maaaring magtayungan ang establishmento rito dahil malapit sa runway ng NAIA Terminal 1. Sa mensaheng eksklusibong ipinadala ni Ignacio sa News 5, sinabi niyang nagulat siya sa nangyari at nilinaw na haharapin ang anumang alegasyon. Hindi rin daw siya nagtatago at anumang araw ngayong linggo ay haharap siya sa media. Pinasinungalingan din ni Ignacio ang ilang report na nagsasabing hindi pwedeng itayo ang OFW's halfway house project sa lugar. Sa dokumentong kanyang ibinigay, makikitang kumonsulta sila sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Base sa assessment ng CAAP, dapat 49 meters lang ang taas ng itatayong gusali sa lugar. Pero sabi ng CAAP, hindi raw nangangahulugan na may assessment sila ay exempted na ang OWA na kumuha ng height clearance permit bago ipatayo ang gusali. Bagay na nasa plano naman daw ng OWA kung natuloy ang proyekto, ayon pa kay Ignacio. Sinisika pa ng News 5 na kunin ang panig ni Sinclair pero wala pa siyang tugon sa amin. Inaalam pa kung may iba pang sangkot sa maanumalyang land purchase deal ng OWA. Nobody is exempted or safe from this investigation. We will go as deep as we can. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.